Hi, good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa iyo. Ayan. Tapos na po ang eleksyon. Malinaw na malinaw, ka-coffee, naging malinis itong halalan at pinahintulutan ni Pangulong Bongbong Marcos na maging maayos, malinis, efficient at mabilis itong canvassing ang buong halalan. Kaya congratulations sa COMELEC. Ito may panawagan si PBBM. Lumalabas na gustong makipagkasundo ng presidente, apila na ito actually, sa lahat ng mga partido, magtulong-tulong na tayo, gawin na natin yung para sa mga Pilipino, di ba? Magsumikap na tayo, tama na yung politika. Magandang panawagan yan. Ang masaklap, may mga ilang criticism, of course, ang sinasabi nila, ay ayan, natatakot kayo ngayon kay Sara Duterte. Yan ang pinapalabas nila. O, bumibigay daw po si PBBM dito kay Sara Duterte dahil nananawagan ang presidente na magkaisa tayo. Tiran nyo naman talaga. Iba talaga mindset nito mga DDS na ito. Gusto ng presidente ma-maximize kung ano yung mga programa para sa taong bayan, para makinabang yung taong bayan. And lahat naman nag-agree, maliban sa ilang DDS, lahat nag-agree na kinakailangan natin magtulong-tulong. Stop na, sabi pa ni Kibuloy, stop na sa politics at magsikap tayo, magtrabaho na tayo para sa sambayan ng Pilipinas. Sobra-sobra na. Naging mainit na itong politika. 1 taon, 2 taon, naging mainit yan dahil sa panggugulo ng mga DDS. O itigil na yan. Ang presidente na mismo nagpapakumbaba. Let us work together. Magtrabaho tayo ng sama-sama. Sige, basahin natin ka-coffee itong balita na to. Headline ito kanina eh. Ayan o. Nasa ABS-CBN ka-coffee. Ngayon po May 18, tama ba? 18? Oh, tama, May 18, 2024. O, headline ng ABS-CBN. Marcos Jr., sabi niya, it is time to put all politics aside. Okay, makinig tayong lahat. Even yung mga BBM supporters, hindi lang ito para sa mga DDS, hindi lang ito para sa mga pink, pati din sa mga supporters ng administration. I-set aside natin ang politics and let us work together. Yan po yung panawagan ng presidente. Hindi ito magpapakita ng kahinaan as contrary doon sa interpretasyon ng iba na parang nag-give in na si presidente kay Sara Duterte Natatakot si PBBM kay Sara Duterte May sinabi kasi si PBBM din na until now, ayaw niya itong impeachment kay Sara Duterte. Pero yan po ay suggestion lang ng Pilipinas, suggestion lang po yan ng gobyerno, suggestion lang po yan ni PBBM at hindi ibig sabihin na siya ay masusunod dyan dahil malinaw naman na independent po ang legislative, independent po ang Kongreso sa pagdinig dito sa impeachment ni Sara Duterte. So hisyon lang yan ng presidente pero hindi siya ang masusunod dyan. Malinaw na malinaw yan. President Ferdinand Marcos Jr. looks to finish his term in 3 years by shunning politics and focusing on the work he set out to do. O, malinaw Gustong matapos ng presidente itong kanyang termino ng tahimik. Walang politika. Tama na yung politika at gawin natin yung mga proyekto, yung mga programa na gusto niyang mangyari sa natitirang 3 taon or more than 2 years, ka-coffee. This is what the chief executive told media during the Thanksgiving dinner of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas at the administration campaign headquarters dyan po sa Mandaluyong City. Kahapon po yan ng gabi, Saturday ng gabi. Actually, na-invite din tayo dyan, ka-coffee, Inibitahan tayo dyan. In fairness sa Alyansa, they give appreciation, they give credit sa mga tumulong sa kanila. Ako, nakikita nyo naman sa mga videos ko, isa rin po sa tinulungan natin ng Alyansa. Invited din tayo dyan, ka-coffee, sa Thanksgiving na yan, sa victory party ng Alyansa. Unfortunately, may prior commitment tayo at hindi tayo nakapunta. So yan po ang ginigit ni PBBM. I-set aside natin ang politics, mag-focus tayo sa ating trabaho. Pero, ka-coffee, sa tanan ng politika ng Pilipinas, hindi mo maiiwasan yan. Pero sige, let's assume, lalo na dyan sa House of Representatives, syempre may mga plano na change of leadership, may mga kumikilos para patalsikin si Romualdez, palitan si Romualdez. Pero kahit papano, let's reduce the politics. Di ba? Focus tayo doon sa trabaho. Yes, hindi maiiwasan yan dahil political talaga ang mga nandiyan. Pero kahit papano, ma-reduce yan. At the same time, huwag kakalimutan yung trabaho na kinakailangan gawin para sa sambayan ng Pilipino. In the very first place, yan naman ang sinumpaan ninyong tungkulin. Yan din ang inyong mga pangako sa inyong kampanya. We all wish we had better results, but we live to fight another day. At now, it's time, I think, to put all the politics aside, sabi ng presidente. Correct. Wala nang ibang panahon. Ngayon yung panahon. Isang tabi natin ang politika, tapos na ang eleksyon.
Diba? Tapos na ang eleksyon. Itigil muna natin itong pamumulitika. Let us work together. Hindi natin maikakailala yan during the elections. Talagang mainit talaga ang politika eh. Diba? Pero hindi ibig sabihin yan na sinabi ito ng presidente na nag-give in na siya o nagpapasakop na siya kay Sara Duterte o natatakot siya kay Sara Duterte. Hindi ibig sabihin yan. In fairness, nagpapakumbaba na nga ang presidente dito eh. Siya na ang umaapila eh. Siya na ang nananawagan eh. Mag-focus tayo sa ating trabaho at itigil na ang pamumulitika. Sabi niya, it is time to put all the issues that were raised during the election and only talk about not political issues but developmental issues, healthcare issues, education issues, agriculture issues, food supply issues, all of these things. Sana naman ako, lagi kong binibilang ang araw na natitira sa term ko at kailangan matapos natin ang mga nasimulan natin, sabi ni PBBM. In fairness sa presidente, conscious siya. O ito na lang ang nalalabing oras ko. Ito yung mga pangako kong programa. Kinakailangan natin magawa yan. And consistent yan, ka-coffee, sa recent meeting nila. Nakalimutan ko lang kung sino yung nagsalita about sa cabinet members. Nagkaroon sila ng meeting, ano yung napag-usapan after the elections yan, na ang sinasabi niya, focus tayo dun sa trabaho. Diba? Actually, panawagan din to sa ibang DDS eh. Sa grupo nila Harry Roque, yan lang naman ang maiingay eh. Si Harry Roque, yung grupo nila, si Maharlika, tumulong kayo. Diba? Yung ibang DDS supporters, yes, sige, tayo din naman eh. Supporters tayo ng gobyerno. Siyempre, ipagtatanggol natin ang gobyerno. Ipagtatanggol natin si PBBM. Diba? I-call out ninyo kung may maling ginagawa, pero kung maganda yung ginagawa, bakit yung sisiraan? Diba? Isip ito, yung 20 pesos per kilo na bigas, galit na galit kayo dyan. Dati gusto nyo, hinahanap nyo nga sa presidente yung 20 pesos na bigas. Ngayon, nandiyan na yung 20 pesos na bigas, galit na galit kayo. Galit na galit kayo sa pagsasubsidize ng gobyerno. Ginagawa naman talaga ng gobyerno ang pagsasubsidiya. Galit na galit kayo dyan. Maganda naman ang adhikain ng programa na eh. Kung ayaw nyo ng 20 pesos na bigas, hindi wag kayo bumili. Bumili kayo ng tagsa 50 dahil may pera kayo. Diba? Pero wag nyo siraan. Itong gobyerno na to, nagtatrabaho naman. O sige, at some point yung ibang programa, pupunahin ninyo. Pero yung 20 pesos per kilo ng bigas, napakalinaw ng programa na yan. Napakaganda ng programa na yan and then bibirahin ninyo. Gusto ninyo itigil. Pag walang ginawa, magagalit kayo. Diba? Itong panawagan ng presidente, mag-focus tayo sa mga developmental issues, problema sa healthcare, education issues, maraming problema dyan. Sinasabi nga lang na Senator Raffy Tulfo dyan eh. Nakita natin yan nung bumoto tayo. Nakita natin yung kakulangan ng mga facilities sa mga paaralan. Agriculture issues, food security, food supply issues. O, dyan tayo mag-focus. The president thanked media for their coverage of the campaign at the same headquarters he used for his 2022 presidential campaign. Usually dyan ka-coffee, dyan lagi ginagawa yung mga events kasi noong 2022, di ba, if you recall, nag-campaign din tayo sa administrasyon, nakapunta na rin tayo dyan sa headquarters na yan. And then nag-continue na yan, ngayon tinatawag na yan, Bagong Pilipinas headquarters, dyan po yan sa Mandaluyong. He urged the members of the media to help inform the public about their work and his call to put the politics aside. Actually, malaki rin kasi ang papel ng media dito eh. Crucial din po yung papel ng media sa political landscape ng Pilipinas, di ba? Siyempre, minsan nagtitrigger din kasi ang media, the same way sa mga vloggers, sa mga content creators, nagtitrigger din po. Siyempre, may kanya-kanyang bias yan. Ako, bias ako sa gobyerno. Aminado naman tayo dyan. Siyempre, kailangan natin suportahan ng gobyerno dahil supporters tayo ni PBBM. So, once sinisira ninyo ang gobyerno, di ba, o mga DDS, sinisira ninyo ang gobyerno, nagtatanggol kami. Di ba? Pero doon lang tayo sa totoo. Kasi trabaho natin yan eh. Diba? Tungkulin natin yan. Ang media, ganun din. Tungkulin ninyo yan to inform the public. Diba? Pero doon lang tayo sa totoo. Huwag tayo sa fake. Ang masaklap kasi, sa totoo lang, sa ibang mga DDS, nagve-venture na sila into fake news para lang sirain itong administrasyon. Huwag ganun. Diba? Doon tayo sa katotohanan. Hindi tayo magkakamali eh. Hindi tayo magkakaproblema eh. Kung nasa katotohanan lang tayo at hindi tayo gagawa ng mga fake news, fake videos na ginagawa ng mga DDS. Sabi ni PBBM, let us let people know that we are going to continue to work hard now and put the, as I said, politics aside. Consider it is a distraction for now. Put the politics aside and get on with the work of nation building. Correct. At least, aminado si PBBM. At least nakikita niya na itong politika, itong mga political issues, itong mga
batuhan ng putik, batuhan ng mga negatibong argumento ay nakaapekto. In fact, ang description niya, ito po ay isang distraction ang sinasabi ng presidente. Kaya ang gusto niya, let us put the politics aside. Itabi muna natin itong politics at mag-focus tayo sa ating trabaho dito po sa nation building. Only 6 Alyansa candidates won seats in the Senate. Ako ay consider 5 lang dahil si Camille Villar, hindi ko siya kinukonsider na parte ng gobyerno dahil sumakabilang bako diyan ka-coffee bago mag-eleksyon. Kasama po dito si Pia Cayetano, si Lito Lapid, si Erwin Tulfo, Panfilo Lacson, Vicente Soto at si Camille Villar. Kung ika-count mo, technically yes, parte siya ng alyansa pero lumihis siya ng landas, di ba? Sila po yung mga inendorso ng administrasyon ni PBBM, pero yun nga, si Camille Villar, inendorso po yan ni Sara Duterte, who likewise endorsed yung dati pong kandidato rin ng alyansa na si Amy Marcos. The remaining 2 slots went to Senators-elect Bam Aquino and Kiko Pangilinan, who are allied with former Vice President Leni Robredo. In fact, sa mga analysis ka-coffee nitong halalan, itong 2025 elections, parang winner lahat. Walang talo ka-coffee kasi yung pink nakakuha ng silya, di ba? Yung mga DDS nakakuha ng silya, and si PBBM, definitely yung administrasyon nakakuha ng silya. Kumbaga, win-win ka-coffee itong election na to. Kaya malaki dapat yung credits na ibigay natin sa COMELEC at sa administrasyon ni PBBM dahil natiyak talaga na naging malinis itong election. May mga nakirinig ka bang protest? May mga election protest ka ba nakita? Meron, mangilan-ngilan, si Torion, yung abogado ni Kibuloy, pero nakakatawa naman yung protest niya, di ba? Pero generally, satisfied lahat sa resulta ng eleksyon. In fairness din kay George Garcia, ang chairperson ng COMELEC, napakahusay din. Naging maayos ang eleksyon, bagamat nagkaroon prior sa preparation, do parte naman niya ng eleksyon, yung mga pagdadagdag ng mga pangalan na initially na-declared na nuisance, dinagdag yan, nag-reprint ulit ng mga balota, pero generally, successful po itong naging eleksyon. Thank you sa COMELEC. Thank you kay PBBM dahil tiniyak niya na hindi magkakaroon ng massive na dayaan at malalabas doon sa eleksyon natin kung sino talaga yung deserving at dapat na manalo. Tiniyak po ng presidente yan. Kaya nga, ang sinasabi ng mga analyst kahapon, nakikinig ako kahapon sa proclamation, iba't ibang media, ang description nila, win-win talaga itong eleksyon na to. Lahat ng tao, lahat ng partido ay nanalo sa eleksyon na to. Hindi kagaya noon, isang partido lang nanalo. Halata, obvious na nagkaroon ng mga pagdodoktor o pandaraya sa election results. In fairness, ngayon, maayos-ayos po yan. Okay? Ang panawagan ng presidente, let us set aside politics and let us focus doon sa trabaho natin for nation building. Pag-usapan natin yung mga issue sa pagkain, issue sa kalusugan, issue ng mga magsasaka, issue ng food security, ng food supply, and let us set aside politics. Hindi ito magpapakita ng pagiging weak ng presidente o maapila ang presidente dito, hindi ibig sabihin na nagpapatalo siya kay Sara Duterte. Diba, nagpapakumbaba ang presidente dito. Ganyan nating tingnan as contrary sa the way tinitingnan ng mga DDS yan na naduduwag na raw po ang presidente. Ayaw daw po ng presidente sa impeachment dahil natatakot kay Sara Duterte. Ayaw ni PBBM na magpatuloy ang politika dahil natatakot kay Sara Duterte. Hindi totoo yan. Yan po ay pagtingin lang ng mga DDS. Let us look at the issues the other way around as contrary doon sa kung paano na tinitingnan yan ng mga DDS. Hindi kahinaan yan ng pagpapakumbaba ng presidente. Ganyan dapat. O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee. Baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Please, click lang po ng follow or like. YouTube, subscribe. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.